Magandang umaga, Pilipinas. I-evaluate po natin na walang drama, walang pro or anti-Duterte, walang pro or anti-Marcos ang nangyari po sa US-Philippine tariff deal noong July 22, 2025 sa Oval Office. Unahin po natin yung sinasabing if there is a conflict between the words and the actions, then do not trust the words, trust the actions, di ba? So, masyado naman kayong nagpapabola kung kaagad ay inyong classify na si Trump ay pro Marcos agad. Okay? Tingnan niyo po yung title ko. This is the book which I used during negotiations with the unions nang ako po ay HR manager during collective bargainings. At ang author po nito ay si Chris Voss, a former FBI as a top hostage negotiator. And which tools na ginagamit po dito ay alam ko ginamit ni Trump sa atin. Hindi po pwede ang Solomonic approach or 50-50. Kumbaga, dapat kung nagbigay sila ng 19 na tariff sa atin, 19 din ang kanilang ibibigay na tariff kung may papasok na goods sa atin at bakit zero. So let us delve into the specific statements and words at titingnan po natin kung maintindihan nyo po ang mga sinasabi ni Trump the way na inaintindihan ko. Ang una, if there is a conflict between the words and the actions, sabi ng quotation, do not trust the words, trust the actions. Number 1, opening remarks. Sabi ni Trump, AstraZeneca, the big drug company, is going to spend $50 billion in US to build in various places big manufacturing pharmaceutical plants all over the country. Ako po ay nag-research at nakita ko po, AstraZeneca will expand research and development in Maryland and Massachusetts. At ang trade deal po nila ay na-conclude a day before nagkita si Marcos Jr. at si President Trump. July 21, 2025, ang component ng deal is that AstraZeneca is expected to manufacture state-of-the-art medicines. So, ima-manufacture po nila sa Virginia, which is the manufacturing center for AstraZeneca in USA. Move forward po tayo. Now, ang tanong tungkol kay Marcos at kay President Trump, balancing between China and US relationship with the Philippines. Ano po ang sinabi ni President Trump? Kasi parang nag-i-imply si President Marcos na because of the rising tensions between China and Pilipinas, there is a need for US to help us in whatever form para sa growing tension. But of course, this was subtly or sinimplihang pagsabi na meron kaming independent foreign policy, meron din ang China, and because of this, kailangan namin ang tulong ng US in case merong nag-i-escalate na dispute. Now, na-bind si Marcos doon sa statement na yon kasi di ba parang Marcos said, we are strengthening our bilateral relationship with other nations also. Kaya
pumasok, matalino talaga si President Trump eh. He said, sa totoo lang, sabi niya, Xi Jinping invited me or Trump to China and plans to attend in the not too distant future. So, makikita po natin, although walang specific na exact date na confirm as to when Trump will be going there, diplomatic engagement between these two powers could be in the horizon. So, balikan ko po yung pinaka-highlight ng sinabi niya. We get along well with China. I do not mind if he or Marcos gets along with China because we are getting along with China very well. I think, sabi niya, referring to Marcos, he has to do what is right for his country. Make Philippines great again. Sinabi niya kay Marcos, do whatever you need to do and you can deal with China. You should deal with China and your dealing with China would not bother me at all. Kumbaga, pagandahin mo ang relasyon mo sa China, hindi ako nai-insecure kung ikaw man ay magkaroon ng magandang relasyon. Rather than, sige, mag-away kayo, akong bahala sa'yo, di ba? Parang sinasabi niya na huwag tayong, kasi peace advocate peace advocate si President Trump, ayaw niya yung away ng mga countries with different countries, di ba? So, anong points yun? Parang sinasabi niya kay Marcos, wag mo akong i-goad, wag mo akong i-push na i-consente ko na makikipag-away ka. Mas gusto ko, maganda ang relasyon mo sa China. Kagaya sana ni Duterte, of course, pero parang sinatel niya yan. Okay? So, the previous president, hindi ito si Duterte, sabi ni Trump. He was referring to Obama. Okay? He said, the previous president, lagyan ko na lang US, the previous US president had a problem with one of your presidents. So, I think it is Duterte whom he was referring. One of your presidents. Kasi kumbaga, ayaw niyang specifically sabihin yon kasi mag-i-ignite pag in-erase ang word na Duterte. Baka sa mga reporter na nandyan or media ay pumasok yung question na tungkol kay Duterte. Kaya he's very, very intelligent at hindi niya minention ang name ni Duterte. Ulit. The previous US president had a problem with one of your president, who is Duterte, who like China a lot. So, ayan. Sino ba ang nag-like ng China a lot? Di ba si Duterte yon? I brought him back to US and now he likes the US. Tingnan mo The previous US administration, lalagyan ko na lang ng US. The previous US administration did not know how to deal with him, meaning kay Duterte. Hindi nila alam kung paano i-handle si Duterte kasi 'di ba? Duterte was a very, very independent-minded leader And I deal with him, but I fixed it, and I fixed it. Okay? So, dinil niya si President Duterte. Now, nag-research ako further. Bakit ayaw ni Duterte sa time ni Obama ng US? Kung naalala nyo, Obama, like the Canadian Prime Minister Trudeau then, also made derogatory statements on his war on drugs. Kaya, di ba, ang soberentiya
President Duterte talagang binibigyan niya ng halaga. Pasensya na po kayo at 10 minutes sobra na po. Hindi po natin makukuha agad yung ganyan na isang glimpse lang, meron na tayong mga negative agad. Okay? Trump implied that he successfully restored the relationship between the US and the Philippines during his first term, after it had soured, baga maasim na relasyon under former President Obama due to Obama's criticism of his war on drugs. Ayan. Ayaw kasi ni President Duterte noon na pinakikialaman ang kaniyang decision making to save the Philippines, di ba? Sa mga droga na ang ating future generation ay nasisira ang future dahil sa paggamit ng mga drugs kasi malapit na tayong maging narco state at that time. Trump's election ended US Philippine relations on that issue and he mended it. Kumbaga, na ayos niya, kaya sinabi niya, but I fixed it. Inayos niya si Duterte na bumalik doon sa paniniwala at trust niya kay United States of America. With Trump praising Duterte's efforts against drug during their interaction, di ba nagkaroon ng ASEAN Summit dito sa atin sa Pilipinas, and even he asked, paano mo ginawa na nawala yung mga drug cartels dito sa Pilipinas? Do not forget, sabi niya, doon naman kasi, kumbaga, nagsasabi si Marcos na sana suportahan ang Pilipinas, ngayon ng US, kasi it has been there, kumbaga, yung loyalty namin over 100 years. Pero mali din yata yung data ni Marcos na over 100 years. Okay. 1935 po tayo nag-independence. Okay. Anyway, so, sabi ni Trump, do not forget, the Philippines were loaded up with ISIS terrorists and was very, very dangerous point. We wiped them out. Ibig sabihin, sila ni Duterte. Alangan naman si Amerika ang bumomba doon na walang consent ang presidente ng Pilipinas. I think he was emphasizing a very good agreement and relationship between Trump and Duterte. Uulitin ko, binalik niya ang word, we wiped them out, spent a lot of time and tremendous resources, and now you have a good, safe country, right? Yun ang tanong niya kay Marcos at ang sabi ni Marcos, oo. Ngayon, punta tayo sa 1%. Balik tayo dyan sa libro na aking ginawang props, Never Split the Difference. Imposible po talaga kasi kung if you research further, ang lahat ng Asian nations na pareho ang classification sa atin dito sa Asia ay 20% nga. Kaya in fairness, nakatawad pa si Marcos Jr. ng 1%. Bakit kaya? Kasi hindi tayo kagaya ng malalaking NATO members na malalaki ang resources nila at saka yung mga states na kasama doon sa European nations. Marami po sila at kaya naman ang kanilang tariff ay mas malaki sa atin. Kaya ganon. Kung meron mang bilateral na reciprocal, meaning 50-50 talaga. Like, if I will give
tariff kay Canada na 40%, yun din ang itataripa sa akin ni US kay Canada. Bakit? Siyempre, mas kailangan nila ang mga wheat products, mas marami ang pangangailangan ng US sa kanilang produkto kaysa sa atin. Ganon po ang yon equality. Kumbaga, parang sa sa corporation ba? Alangan naman ang manager ay pareho din ang sweldo sa mga rank and file. Sasabihin ng rank and file, paano ba yun? Di ba kaming nakabilad ng araw, kami ang legwork, kami ang exposed sa accident at saka mga elemento na nakakasira ng aming kalusugan. Pero, yun nga, ano ba ang equality at fairness? So, depende po yun sa geographical location at saka yung mga products na ating dadalhin doon. Salamat sa pakikinig at sana medyo in fairness naman, wag tayong masyadong mag-react kaagad sa mga nangyayari sa ating country. At bigyan natin ng benefit of the doubt. Of course, kung makikita nyo po ang aking mga post, mas marami po akong pro Duterte na mga nakikita. Ang aking lang sinasabi, in summation, I think sadly, una, sa opening remarks pa lang, parang sinabi ni Trump, wala ka pang deal sa akin, nakapag-deal na ako dahil sa tariff policy ko, not because of you Philippines coming here and giving me investors from the Philippines. Yun ang unang punto. Pangalawa, kung ang iniisip ng mga tao ay bibigyan kita ng malaking deal because ikaw lang ang ASEAN nation or Asian nation na kung baga nakakapag-neutralize sa China, nagkakamali ka kasi maganda ang relasyon ko sa China. At in fact, ako ay iniimbita doon at ikaw hindi ka pa nga nag-iimbita sa akin. Tama ba? So, gamitin po natin ang ating mga utak in respect to militarization and agreement at inaksyonan ni US. Parang sinabi din ni Trump na hindi kauna-unahang pagkakataon dahil nandito ka na ako'y tutulong sa military at saka sa security ng inyong bansa kasi ginawa ko na yon ng 2017 pa kay Duterte time. Let us move further. Yung doong sa Hague, alam nyo naman siguro kung anong nangyari nang nalaman ni Trump. Imposible hindi alam ni Trump. Anong nangyari? 'Di ba? Na mga sanctions na ginawa sa mga judges at prosecutor ni Trump. Telling ISIS na wag kang masyadong tratrabaho ng mga hindi dapat mo trabahuin at nag-i-exceed ka na sa powers ng sovereignty ng isang bansa. Salamat po at ako'y pinakinggan nyo up to the last second and minute of this video.